Ngayon po ay meron po tayong bagong pag-aaralan. It's a bagong series, no? At natutuwa ako sa Panginoon. Ako I believe na lahat ng oras at panahon, no, walang pinipiling season ang salita ng Diyos. Amen? Every day is a season for our Lord Jesus para sa ating buhay. Okay? So, this very important, this series, no, napakahalaga nito sa iyo, napakahalaga sa akin, at napakahalaga sa ating lahat. Our new series entitled Living in Hope. Ayan, Living in Hope. Alright, yan. So, yan po ang ating title. So, ano ba ibig sabihin yan? Living in Hope, it means anchoring your life in God's promises with confident, no, expectations, even when circumstances are difficult. Amen? By the way, I'd like to greet muna yung nanonood sa atin sa online. Yan, si Pastor Noel, consistently kasama natin sa online service. Pastor Noel, hello po. Nanay Sylvia and Pastor Art, Sister Inday, ayan, nakita ko nandun, nag-message din siya. Kayo po ay magpalakas. In the name of Jesus, you are healed. All of you na may mga physical conditions, we claim that the Lord Jesus Christ is the greatest healer. Amen? And, ayan, sa mga nanonood pa sa atin online, God bless you. And, abutin po kayo ng presensya ng Diyos na nandyan. Okay? Living in hope, choosing to trust God's promises. Okay? Rely on His faithfulness and expect His goodness daily. Nararanasan natin, no? Nag-e-expect tayo na nararanasan natin ang presensya ng ating Panginoon bawat araw. So hope meaning sustain you in trials. Alright? And you can still hope or you can still have joy and endurance even meron tayong hardship na dinadaanan. Amen po ba? So katulad ng sinasabi sa Romans 12:12, hindi ko na nilagay dyan, be joyful in hope, patient in affliction. Lahat tayo, we experience everyday challenges in our life. So there is hope na binibigay ng Diyos while we were experiencing hope, nandun yung kagalakan natin kahit na may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Amen po ba? Okay, this series is written by Apostle Peter to all believers. So I'm expecting each one of you, no, sa ating pag-aaralan ay matututo po tayo at magkakaroon tayo ng manibagong learnings. Magkakaroon tayo ng buhay na buhay at punong-punong pag-asa sa ating series na pag-aaralan coming from Apostle Peter. So bakit mahalaga yung pag-aaralan natin ito? Bakit mahalaga for us to live, no, living in hope? Year 2021, nagkaroon ng viral na word. Ang tawag doon ay languishing. Sabi niyo languishing. No, naging viral po ito, popularized by Adam Grant. It described people who felt stuck. Ito yung time ng pandemic, di ba? No, people get stuck, they empty, they are unmotivated. Kasi grabe yung depression, grabe yung anxiety nung mga panahon na yon. So diyan nabuo yung word na yan. Kumbaga parang they are not broken, but not thriving. No? Not hopeless, but not hopeful. At yan din yung karamihang tao ngayon. In our situation. Okay? Nawawalan sila ng sigla, nawawalan ng gana, nawawalan ng abilidad to focus sa mga bagay na ginagawa. Bakit po? Dahil sa pangyayari sa mga panahon ngayon. In our season, in our generation ngayon, no, yung season natin ngayon, 'di ba? Nandiyan yung war. Ang layo-layo ng war sa atin pero sobrang apektado tayo. 'Di ba po? Oh, so andan yung oil price hike, andiyan yung different problem. Pwedeng hindi ka affected ng war, pwedeng hindi ka affected ng financial crisis, pero affected ka naman ng emotional crisis or relational crisis or physical issues. May mga sakit. We experience sometimes anxiety and depression. And sometimes, nawawala na tayo ng pag-asa. And it leads to
Mag-iisip, Lord, kunin mo na lang ako, just almost committing suicide. And a lot of people, they are committing suicide. Why? Bakit sila nagko-commit ng suicide? Because they are hopeless. No? Sa mga nagsusuicide, karamihan, bakit sila, pag naimbestigahan ng mga investigator, lumalabas sila, they are hopeless. No? Nawawala na yung kanilang pag-asa. So languishing is what happens when hope fades. So yan yung weapon ng espiritu ng kadiliman. Okay? Nandiyan yung espiritu ng kadiliman doon sa, yan yung weapon niya, yung languishing. He is here, the enemy is here to steal, to kill, and to destroy. Tinitake advantage niya yan. Kung saan tayo nang hihina at saan tayo mahina, doon tayo inaatake ng kaaway. Amen? Kaya, if we keep on entertaining lies of the enemy, di mo kaya yan. Okay lang yan. Okay lang na maging okay. No? Sometimes we are pretending. So, ginagamit ng enemy yan para magkaroon siya ng stronghold sa atin. Amen? So, living in hope is what happened when we reconnected to God. Kaya, ang sagot ng Diyos is for us to really understand na hindi yan ang pagkakatawag sa atin para mawalan ng pag-asa. Hindi yan ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Because our calling is to live with hope. Ayan, nandyan yan. No? Our calling is to live with hope. No? Hopelessness ang nakikitang dahilan ng mga investigator sa mga nagsusuicide. Okay? Pero ito ang good news. Bagamat totoo na may mga kapighatian at pag-asa, na may mga kapighatian, ang pag-asang ating pag-aaralan today, no? Pag-asang taglay natin today, na kung alam lang natin, mga kapatid, na nais natin na mas manamnam pa o namnamin para maintindihan natin at maranasan ang benefits nito, merong isang pag-asa na may katiyakan tayo at magbibigay sa atin ng kagalakan sa gitna ng mga napakaraming pagsubok nating dinadaanan. Ito ang unang topic na ating pag-aaralan sa ating series na Living in Hope, entitled, okay, When Life is Tough, Keep Living with Joyful Hope. Okay? So, pwede bang mangyari yan sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin? Yes, amen. Basta nandun tayo sa ating Panginoon. Pwedeng-pwede. Bakit? Yan ang tutuklasin natin sa unang talata na ating pag-aaralan. And tututukan natin yung 5 o 9 verses ng 1 Peter chapter 1. Okay? So, hindi na natin babasahin. Dadaanan na lang natin siya para hindi tayo mag-consume ng time. So, sa unang sentence pa lang, dyan sa 1 Peter chapter 1, verse 1, no, unang sentence, sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ. Ayan, sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ. Doon sa unang sentence pa lang na yon, dito pa lang, malaki na yung pag-asang maibibigay nito sa atin. Parang pag tinignan mo yung sentence, anong pag-asang makikita natin doon? So, sige. Sa sulat na ito, sa pinaka-central theme, para bigyan tayo ng pag-asa, bakit sabi niya? Because Peter is an example of a person who was given hope by God. Okay? Siya ay isang tao na binigyan ng pag-asa ng Diyos. Kilala naman natin si Peter, yung kanyang karakter. Si Peter, siya yung spokesman ng lahat ng mga disciples ni Jesus. Mabilis siyang magsalita. Siya yung tumitindig. So, siya yung masigasig. At bigay todo pagdating sa Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Alright. So, alam niyo kung bakit si Peter ay punong-puno ng pag-asa? Okay? Marahil, naaalala ni Peter yung titig ng Panginoong Jesus noong si Jesus Christ ay itinatwa niya. Tama? Yung titig. Kasi tinitigan siya, di ba? Ilang beses siyang tinatwa? 3 times. Pero tinitingnan lang siya ni Jesus. At yung titig na yon, yun yung maaring nagpapasariwa sa kanya. No? Kay Peter. Kung bakit itinaya niya mismo
yung kanyang buhay. Na bagamat naalala niya yung kanyang pagtanggi, naalala rin niya ang pangako ng ating Panginoon. Amen? So, hindi katulad nung kay Judas. Si Judas, ganun din. Meron din siyang kasalanan. Ang pagkakaiba lang ni Judas, si Judas may presyo. Okay, eventually, pagkabigay niya, nagsisi kaagad siya. No? Nagsisi siya, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Pero, wala ring nangyari. Bakit? Dahil nagpakamatay siya eh. Tama? Nasusundan nyo? Dahil wala, bakit kaya tingin nyo nagpakamatay? Wala siyang remembrance eh. Wala siyang remembrance ng tingin ni Jesus bago niya gawin yon. Or, naalala ko ngayon lang, meron pala siyang, ang pinaka-remembrance siya yung kiss. Before kung sino yung hahalikan ko, yun ang inyong dadakipin. Siya yun. Okay? Pero wala siyang tingin. Okay? Pero si Peter, kitang-kita niya, kaya naaalala niya ang mukha ni Jesus. Kaya hindi siya nawala ng pag-asa, kaya naman noong nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, kaagad siyang tumakbo. Okay? Kaagad siyang tumakbo kung saan yung tomb na pinaglilibingan sa kanya, nung nabalitaan niya na buhay si Jesus, siya yung tumakbo kaagad right away. Okay. At nagpakita sa kanya ang ating Panginoon at sinabi sa kanya, sabihin mo sa ating mga alagad na magkita-kita tayo sa Galilea. Okay? Kaya itong si Peter, sa pagkakakilala pa lang sa sulat niya dito, magkakaroon ka na ng buhay na pag-asa. Okay. Si Pedro ay isang magandang halimbawa ng taong namuhay ng may pag-asa. Alright? So this guy is a very good example for a person who's living in hope. Okay? So kaya kahit na nung namatay siya, wala siyang takot. As in, wala siyang takot. Kaya sabi niya, I'm not worthy to be crucified like my master. Kaya, noong siya ay ipinako, noong siya ay pinatay, kabaligtaran, patiwarik. No? Kaya, okay lang, makrucified ng patiwarik. Kasi bakit? Buhay ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Ito na yung kanyang tapang. Dahil sabi niya, I saw the Lord. He is alive. Amen? Kaya sobrang tapang niyang sabihin ito. At mamaya makikita niyo yan sa verse 3. Kaya si Peter, bago niya isinulat ang mga bagay na ito, from failure to writing this letter, ginamit siya ng Diyos para magbigay ng pag-asa sa napakaraming tao. Ginamit siya ng Diyos para para tumatag ang gawain ng Panginoon dito sa mundo. Amen? Nakikita nyo yung tuwing lagi kong mababasa ninyo sa Acts, lagi siya yung nangungunang magsalita. Okay? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Marami sa atin natatakot. Na sinasabi natin, naku Lord, marami akong pagkakamali. Marami akong pagkakamali sa Diyos. Nahihiya akong lumapit sa Diyos. Okay? Nawala na ako ng confidence. Naaasahan ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay ko. Ngayon, nawala na. Nawala na yung alab, nawala na yung init ko sa aking paglilingkod sa Panginoon. Like before. Meron bang naka-experience ng ganon? Lord, sobra akong mainit sa iyo noon, pero ngayon parang nawawala. Parang even in my devotion, even in my prayer, parang hindi kita maramdaman. Natatakot ako na parang wala akong pag-asa. Na parang I'm great failure before God. Ito ang sasabihin ko sa inyo ngayon, mga kapatid. No? Kahit ano ang nakaraan mo, hindi po yun ang mahalaga. Amen? Ang importante, sino ang nasa harapan mo. Amen po ba? If Jesus is in front of you at sumusunod ka sa Kanya, hindi na mahalaga kung ano ang nakaraan. Ang mahalaga, ang katulad ng sinasabi ni Paul. Ano sinasabi ni Paul?
Philippians 3:13, sabi niya, one thing I do, forgetting what lies behind. Ayan. Forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Okay? So that brings hope. That brings hope. Amen? So when we continue sa 1 Peter 1:1, sabi niya dito, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who beside us aliens. Alam mo yung pakiramdam, sabi niya dito, na pakiramdam mo na ikaw ay dayuhan, wala ka sa lugar mo, siyempre, hindi ka komportable pagka hindi yun yung teritoryo mo. Pagka nasa ibang bahay ka, you are not comfortable talaga doon. Amen? Kasi, alien ka eh. And yet, sabi niya dito, sabi niya, to those who resides as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen. Now, ganun talaga, kapag ka ikaw ay hindi mo teritoryo, hindi ka komportable. But ang sabi niya dito, and yes, sabi dito, scattered throughout Pontus. Okay? Ang aliens, may dalawang bagay po na ibig sabihin. Pwedeng negative and positive. Bakit kamo? Una, parang negative in a sense na parang di ka komportable sa lugar na ay yung kinakatayuan kasi scattered sila eh. Dahil alien car, literally, na para silang pagala-gala lang. Wala silang permanent address. Sabi niya, they were scattered. Ito yung mga disciples noon. Nung sinasabi ni Peter ito, ang word na scatter, hindi ito yung ikinalat lang na parang nagkalat lang sila. Ang word na scatter dito na ginagamit is yung word na para kang nagtatanim ng binhi. Kasi bawat isa sa kanila, kahit saan sila magpunta, yung time na yon, they keep on sharing the word of God. All disciples. Nag-gets nyo? Nakuha nyo? So kaya yung scattered na yon, parang sinasabi niya dito, we were scattered, but we plant the seed of the Word of God. Okay? Kaya kung titingnan nyo yung mga Christians noon, sila yung mga persecuted. Kaya bakit sila nagkalat? Why they were scattered? Kasi persecuted sila, papatayin sila eh. Okay? Kaya nga sabi dito, Acts 8:4, sabi niya, therefore, those who had been scattered went about preaching the word. No? Pinakalat ang salita ng Diyos. Na parang sinasabi niya, huwag kayong mawala ng pag-asa kahit na tayo'y hinahunting nila para patayin. Just keep on sharing the word of God. Kahit kayo ay scattered because you are in a mission. Sabihin nyo nga, mission. Hindi kayo ikinalat na wala kayong patutunguhang buhay. Hindi kayo kinalat kasi wala na kayong patutunguhan kasi kawawa kayo. Hindi ganon. Hindi. Nasa lugar ka kung nasaan ka ngayon, nasa lugar ako kung nasaan ako ngayon, pero dahil kung saan ako nandoon, doon ako gagamitin ng Panginoon. Tayo ay nasa isang importanteng mission ng Panginoong Diyos para sa atin. Para sa Kanya. Amen? Na pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hindi pag nakita natin yung isang tao, ay kawawa naman. Is that enough na sabihin mo lang na siya'y kawawa? Have the burden at least to pray, at least to approach. Amen? So ang dalangin ko, that this will give us hope. Huwag po nating kalimutan mga kapatid we are people of mission. Lahat po tayo may mission. Kaya importante ito dahil alam natin na makahulugan ng buhay natin saan man tayo maparoon, saan man po tayo pumunta. Ano man ang ating sitwasyon. Kahit na nandoon tayo sa pinaka-difficult situation, still, may mission pa rin po tayo. Amen po ba?
So we are stewards of our influence saan man tayo naroon. Sa bahay man tayo, sa opisina man tayo, everywhere we are to influence people. That's why we are scattered all over the places. Amen? So that we would bring and sow the seed of salvation. Amen? Amen po ba? So napakahalaga po niyan, mga kapatid. Okay? Ang sabi sa sulat ni Peter, no, sabi niya dito, doon sa verse 1, pakilagay ulit. Ang sabi doon sa dulo, ayan, nag-off yung ating, ayan, sabi niya dito, verse 1, alright, sabi niya, who are chosen. And in verse 2, sabi dito, chosen, we are all chosen. Verse 2, click. Yan. According to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. Okay. Ngayon ganito. Dahil pinili ng Diyos ang bawat isa sa atin according to the foreknowledge, bago pa maganap ang lahat ng bagay, ito ay pinagplanuhan na ng Diyos. Amen? Sa buhay natin. Okay? Parang bago palikhain ang mundo, plano na ng Diyos ang lahat ng bagay. Parehong-pareho sa sinabi po yan ni Apostle Paul sa Efeso 1:4. Sabi niya, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Okay? So dahil sa pag-ibig ng Diyos, maging si Jesus Christ, no, sa pagpili nito, tulad ng sa mission, meron tayong importanteng task. Amen? Bawat isa sa atin. Sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, remember, sa John 15:16, you did not choose me, but I choose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your food would, with what? Remain. Anong sabi ni Jesus? Pinili kita para mamunga ka. Okay? Ang bungang ito, hindi ito masisira. Ito'y bungang pangwalang hanggan. Amen? Yan ang mission na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? God has already won the war. Ito yung mga maliliit na mga battles. He wants us to bring that victory para sa ganon, itong bagay na mga nangyayari, walang dahilan para mawalan ng pag-asa. Amen? Dahil we are chosen to be on a mission. Basahin niya po natin yan. We are chosen to be on and we are chosen to fulfill God's purpose. Amen po? Yan yung reason bakit po magkakasama tayo sa fellowship. Amen po ba? Kaya ang bagay na ito ay napakahalaga para sa ating lahat. To continue, when God chooses us to save us, involve po ang Trinity dito. Alright? Involve ang Trinity dito. So, ano sinasabi? For knowledge of God, the Father, malinaw po yan it was God who planned. Si God ang nagplano. By what? The sanctifying work of the Spirit. Amen? Sinasabi dyan sa verse 2. By the sanctifying work of the Spirit. Ang word na sanctifying meaning, pinili ka at isinantabi ka. Inihiwalay ka na. Amen? Ibig sabihin, inihiwalay ka na sa iba para sa akin ka. Sabi ng Panginoon. Set apart. Ibig sabihin, ni-reserve ka para lang sa Diyos. Are you happy for that? Yan. Reserve ka para lang sa Kanya. Ibig sabihin, as planned by God,
performed by the Spirit, ang Holy Spirit ang nag-perform para piliin ka. Para selyuhan ka ng Holy Spirit. No, pag sinelyuhan ka na, ito na talaga yung katibayan na sa Diyos na tayo. Hindi na tayo kailangan bumalik sa mundo. Amen? Ngayon, bakit tayo pinili? Bakit tayo pinili? Pabukas ulit nung verse 2. Ayan. Pastay nyo na lang doon sa screen. Alright? Oh, nawala. Ayan. Bakit tayo pinili? Okay? Ito. To obey Jesus Christ and be yun. My grace and peace be with you, be yours. Ano sabi niyo dito? Alam niyo ba na maging pagsunod kay Jesus, kay Jesus Christ, hindi po natin yan kakayanin kahit gustuhin po natin. Kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi natin kakayanin. But, bakit? Hindi. Tingnan niyo yung sinasabi ng Romans 8. Kahit na anong gawin po natin, because sabi ng Romans 8, we are all hostile. Hostile tayo towards our Lord. Literally, matigas talaga ulo natin Amen? Without the Spirit, we have no ability to obey Jesus Christ. Because we are set aside. Kaya po tayo nandito because the Lord chose you. We have privilege to obey Jesus Christ. At yun yung idea. Kaya sabi niya, hindi yan libre. Hindi po yan libre. When God the Father planned to choose you, when God the Father planned to choose me, and to sanctify the work of the Spirit, hindi po yan libre. Yan po yung sinasabi ng verse. Bakit? Ano sinasabi ng verse dito? Bakit hindi siya libre? Ito. And be sprinkled with His blood. Tinubos po tayo ng dugo ng ating Panginoon. Amen? Okay? Sabi niya, my grace and peace be yours in the fullest measure. Anong sinasabi ng Lord? Si Jesus Christ ang pumili sa atin. Yung paghihiwalay sa atin, yung pagselyo sa atin, lahat po yan may kabayaran. Anong binayad sa atin? His blood. Alam ng Panginoon yan. And even before the creation of the world, people will go against God. Amen? Even noon pa lang sa simula pa lang. At si Lord, meron na rin siyang solusyon. Do you want solution? Ano ang solusyon na ginawa ng Panginoon? The blood of our Lord Jesus Christ. Ang picture na yan is an Old Testament picture. So, anong sinasabi ni Jesus? Lahat ng iyan, ginawa ko para sa'yo. Amen? I cleanse you. Sabi niya, I consecrated you. And I entered into a covenant with you. Are you happy with that? Amen? Naalala niyo yung Lord's Supper? Anong sinasabi niyo sa Lord's Supper? Sabi niya, the covenant of my blood. Kaya sprinkled of the blood. Hindi po winisikan ng dugo. Yung mismong dugo ng ating Panginoon ang ipinangtubos sa bawat isa sa atin. Amen? Pwede ba palakpakan natin ng Lord kung bakit napakabahal niya tayo? Kaya pinapaalala sa atin na we need, na we are all accepted by God because of what Jesus Christ did on the cross. Yan ang paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Tinanggap tayo ng Diyos dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus. That's how He chose us. Ganun niya po tayo pinili. Di ba masarap na marinig na pinili pala ako ng Panginoon?
Sabihin mo sa katabi mo nga, kapatid, pinili ka rin ng Diyos. Everyone is involved. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, the triune God involved sila lahat. Yung triune God, di ba? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi sila yung ikaw gusto ka ng Father, pero ayaw ni Jesus sa'yo. Hindi ganun. Hindi gusto ng Holy Spirit ikaw, pero si God the Father, ayaw. Hindi ganun. They are all work together. Amen? The triune God. Amen? Kaya nga, napakabuti ng Diyos sa atin by grace. Amen? Are you blessed? Naiintindihan natin? Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, ayon sa kanyang dakilang awa, who according to His great mercy, sabi niya, tayo ay naipanganak muli. Cause us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang born again, hindi po yan religion. Amen? Hindi po yan religion. Yan ay pagpapanganak muli ng pagkatao natin sa ating Panginoon mula nang matagpuan tayo ng ating Panginoong Hesus. Itong sinasabi ko sa inyo na itong si Peter, sobrang nabuhayan siya dahil nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo. Nasabi ni Peter, para siyang born again. Although yes, kasama naman siya noong hindi pa si Jesus namamatay eh. Pero nung namatay ni si Jesus at nakita siyang muli, nung nabuhay siya, doon siya na born again. Para siyang nagkaroon ng bagong buhay. Kaya kahit yung buhay niya, itataya niya para sa ating Panginoon. Itinaya niya. Literally, itinaya niya talaga. Tapos na yung kanyang pagkakanulo eh. Amen? Tapos na. Ito na ako, sabi ni Peter. At yung naranasan niya, ganyan din yung naranasan ng bawat isa sa atin. Na tayo ay naisilang muli sa Espiritu. Amen? Na tayo ay nagsisimula muli. Back to zero. From scratch all over again. Sa bagong daigdig na hinarap natin. Sa pamilya natin. Sa bagong buhay natin. Amen? Amen? Kaya kung ikaw lang yung Christian doon sa loob ng bahay, dahil naririnig mo yung salita ng Diyos na tinuturo sa'yo, pag uwi mo ng bahay, iba na. Amen? Nakikita na sa atin, parang may nagbabago sa Kanya. Amen? Kahit hindi po nagsasalita tayo. Amen po? Nakikita yung manifestation ng holiness ng Lord sa atin. Kasi bakit? Mulang tanggapin natin ang ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na puno ng pag-asa. Hindi yung pag-asa na walang katiyakan. Kaya ang sabi dito, buhay ang pag-asa natin dahil si Kristo ay buhay. Amen? So, ang muling pagkabuhay ni Jesus, sinasabi sa atin na merong katagumpayan laban sa pinakamatinding nating kalaban. Ano ba yung pinakamatindi nating kalaban? Ang pinakamatindi nating kalaban is death. Ano ba yung bunga ng death? Sin. Kasalanan. Imagine, paano ka magkakaroon ng problema kung yung pinakamatindi nating problema, may solusyon na? Eh di lahat ng problema, kung may solusyon na yung pinakamalaki at pinakamatindi mo problema, may solusyon na, o eh di yung susunod na problema mo, maliit na lang. Amen? Amen po ba? Maliit na lang. Kung ano man ang nagiging problema mo ngayon, maliit na lang yan. Kasi bakit? May assurance na tayo eh. Na-solve na ni Lord ang problema eh. Nasagot na ng Panginoon eh. Amen?
Dahil ang nagbigay ng solusyon sa pinakamalaki nating problema, which is death, na ibigay na sa atin. Buhay pa siya. Kasama natin siya. At hindi siya kailanman mamamatay ulit. Ang aasahan na lang natin yung pagbabalik niya muli ng ating Panginoon. Amen? Pwede palakpakan natin ng ating Panginoon. At sigurado, tiyak ng ating Panginoon, kasama natin siya. Maaasahan natin siya sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Okay? Alam niyo ba kung bakit hindi tayo mawawala ng pag-asa? Dahil we are all secured. May security tayo because of the living Jesus. Amen. Isang bagay na gusto kong diinan dito, dahil minsan, natatakot tayo eh. Dahil sabi natin, Lord, ang dami kong kapalpakan sa buhay. Kaya minsan, takot tayo mamatay. Minsan nga, dahil marami tayong kapalpakan sa buhay, kahit sa church, ayaw na nating pumunta. Saka na ako pupunta sa church kapag okay na ako. Eh lalo kang mapapalayo sa Panginoon kapag lumayo ka sa church. Amen po ba? The more na mas lumapit ka, parang cellphone yan. Pag nalobat, hindi mo yan magagamit. Tama po? Ang kailangan mong gawin, i-charge. Tama po ba? So, saan ka magcha-charge? Sa labas? Full of distractions. Ang daming magbibigay sa'yo ng kalituhan. Amen? Kaya, sa totoo naman, ang kamatayan, yan yung kaaway natin. Ganun pa man, lagi nating isiping mabuti. Minsan, ang takot natin, parang, hindi ko kasi ma-perfect, Lord, ang buhay. Kapatid, hindi mo talaga ma-perfect yan. Okay? Sasabihin natin, hindi pa ako, Lord, prepare kasi ang dami ko pang kapalpakan. Hindi ko pa siya maiwan. Ako lagi ko sinasabi, the Lord is coming anytime and very soon in our life. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi ka pwede mag-demand, Lord, ito yung gusto kong kamatayan. Pwede mo ipanalangin. Hindi yun bawal. Pero si Lord ang magbibigay kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Amen? Si Lord yung may hawak ng time natin eh. Amen po ba? Kaya sabi niya nga, ayon sa dakila niyang awa, ang kaligtasan natin, hindi po sa bait natin. Amen? Hindi po sa bait natin. Ito ay ayon lamang sa dakilang awa ng Diyos ang ating kaligtasan. Na ipinanganak tayong muli sa buhay na puno ng pag-asa. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Nang sinasabi niya, walang kinalaman ang pagiging mabuti natin. Ang may kinalaman lang ay ang pagiging mabuti ng Diyos sa atin. Magpasalamat po tayo dahil dinudugtungan pa po ng Diyos yung buhay natin because of His grace. Dahil nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, ano pa? Hindi ka lang po nagkakaroon ng pangako na forever security ang pangako ng Diyos. Ito pa rin po yung pangako ng ating Panginoon. Look, sa verse 4 ng 1 Peter, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled, walang kapintasan, and will not fade away. Hindi yan kukupas. Ito ay nireserve na ng ating Panginoon. Ito ay nakatalaga na para sa iyo. Pinreserve na ng ating Panginoon in heaven. So, ibig sabihin, tayo pala ay nakalaan na para doon sa Kanya sa heaven. Kumbaga parang may naghihintay na doon sa atin sa kalangitan. May inihanda na ang Diyos para sa atin. Yan ang minana natin sa ating Panginoon at hindi po yan masisira.
Hindi po yan mawawasak. Amen po ba? Sabi niya, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. So, ibig sabihin, yung pangako ng Diyos at yung security ng Diyos sa atin, protektado ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon? Ang ganda ng pangako ng Diyos. May bantay pa. May nag-iingat pa. Walang CCTV kailangan. Walang padlock na kailangan. Hindi mo kailangan ilak. Hindi mo kailangan susian. Anong sabi? Ito ang ibinunyag ng Panginoon sa mga huling araw. Sabi niya, kapag dumating ang araw na yon, sasabihin niyo sa Panginoon, ito yon. Ito ang nakareserve sa iyong kaligtasan na hindi nasisira. Amen? Ito ang sabi ni Paul. Sa Corinthians 2:9, sabi niya, ni hindi pa nakikita ng mata, ni hindi pa rin naririnig ng tainga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda, ang mga nireserve ng Diyos para sa mga mananampalataya na umiibig sa ating Panginoon. Sa mga nananalig sa ating Panginoon. So, question. Kapatid, mawawalan pa ba tayo ng pag-asa? In these tough times, mawawalan pa ba tayo ng pag-asa? Anak tayo ng Diyos. Come on. Amen? Hindi mo kailangan manghina. Lubog ka sa iba't ibang sitwasyon, hindi mo kailangan manghina. Bakit? Ang totoo, hindi naman talaga tayo taga rito eh. Taga doon tayo sa langit. Amen? Amen po ba? Taga doon tayo. May reservation tayo doon. Bawa, meron kang sakit. Wala kang mapuntang ospital. Huwag mo naman pahintulutan kaagad ng Panginoon. Pero, kung sakali man, ito sasabihin ko sa'yo. Doon may lugar tayo lahat. Amen? Kung sakaling iuuwi ka na ng Panginoon, naka-reserve na yung para sa'yo. Yung para sa akin. Hindi pwedeng, sorry, no reservation. Sorry, no vacancy. Sorry, no available room. Hindi pwedeng ganon. Wala pong ganon doon. Ngayon pa lang, nireserve na ng Panginoon ang para sa atin doon. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. It is always there for you. Exclusively for you. Amen? For those who believe and have faith in God. Amen po ba? Bakit? Dahil binabantayan ng Panginoon yun. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dahil iingatan na yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Wala pong makakakuha nun sa atin. Yan ang pangako ng ating Panginoon Jesus. At yan ang sinasabi ni Peter sa verse 6. In this, you greatly rejoice. Hallelujah! Kahit na maaaring pansamantala, magdanas tayo ng iba't ibang pagsubok dito sa mundo. Madami yan. But for as long as the Lord Jesus Christ remain in your heart and have faith and believe that the Lord Jesus Christ is our Lord and Savior, nothing to worry about. Hindi mo kailangan matakot. Amen po? Maikling panahon lang po tayong dadaan dito sa mundo. Sabi niya, huwag kang mawala ng pag-asa. You know why? Makinig kayo. Habang iniingatan tayo ng Diyos, walang unnecessary pain. Amen? Pakiano ng charger. No unnecessary pain. Kung lumalakad po tayo ayon sa kalooban ng Diyos.
No unnecessary pain. If we continuously walk, no, doon sa will ng ating Panginoon. Siyempre, may mga pain kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung magiging cause ng pain? Kasalanan. Amen po ba? Pero kung lumalakad tayo, walking according to the will of God, no unnecessary pain. Amen. So at least alam natin, ano ba yung magiging cause ng pain sa buhay natin? For as long as we walk, kahit dumaan po tayo sa napakahirap na sitwasyon, but for as long as the Lord Jesus Christ stays in our heart, we recognize Him all the time, there's no unnecessary pain. Kaya nga, you greatly rejoice. Ang pain na yon is purposeful. Sinasadya at meron po siyang dahilan. Even though, now for a little while, pansamantala, magkakaroon tayo ng sufferings. Magkakaroon tayo ng challenges. Pero hindi po yun pang matagalan. Amen? Kasi bakit? Wala namang bagyo forever eh. Amen po ba? Ang bagyo dadaan lang po yan eh. Amen po ba? Ang sabi niya, for a little, if necessary, kung kinakailangan, in other words, hindi niya ito ipinapahintulot na mangyari. Kung wala naman itong kahulugan o wala itong kabuluhan. Hindi niya ito ipapahintulot na mangyari kung wala itong saysay. Amen? Kaya kung sakali, mamimighati ka, sasabihin mo, labo naman ito, Lord. Hindi ko na kaya ito. Oops, wait. Teka lang, relax ka lang. Hindi yan ang ipinapahintulot ng Diyos na walang kabuluhan. Walang bagay na mangyayari sa buhay natin o papahintulutan ng Diyos sa buhay na mangyari sa atin ng walang kabuluhan. Kaya sabi ng Panginoon, 1 Corinthians 10:13, sabi niya, no temptation has overtaken you, but such as is common to men. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Amen? At kung meron bang temptation, nagpo-provide ang Lord ng way out para hindi ka matempt. Amen? So hindi niyan ginagawa para lagpasan ang iyong kakayanan. Hindi. Bakit? Dahil gusto niya tayo magtagumpay. Amen? Ang sabi ng Panginoon, so that you may be able to overcome it. Yan ang hangad ng Diyos. Hindi yan para sirain tayo. Yan ay para patibayin tayo. Amen po ba? Alam niyo kung bakit napakahalaga niyan? Kasi nga, sa Panginoon, walang bagay na hindi importante. Ang Diyos hindi po yan nagsasayang sa mga bagay na hindi mahalaga. Amen? Kaya every situation, ako lagi, pag may situation in my life, lagi tanong ko, Lord, what do you want me to learn? Anong tinuturo mo po sa akin dito? Always. So lahat ng bagay, pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay para sa ikabubuti natin. Amen. Kaya walang trials na walang halaga. Kaya ginawa niya, hinahatulan niya ito sa ganito, na parang ginto, o hinalintulad niya ito parang katulad ng ginto. Sa verse 7, sabi niya, ang ginto, nasisira. Pinaparaan niya po ito sa apoy para malaman kung talagang tunay na ginto. At para lumabas ang pagiging tunay na ginto. Ganon din naman,
ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Amen? Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Is that clear? So ang tunay na pananampalataya ay higit na mas mahalaga kumpara sa ginto. Tingnan natin po sinasabi ng James 1 verse 2. Sabi niya dito, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials." Anong sinabi dito? Magpakasaya ka kung dumadaan ka ng iba't ibang mga pagsubok. Bakit kasi ang trials na yon, you will give us the power and give us endurance. Sabi niyo nga po, endurance. And verse 3, sabi niya, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete and lacking nothing. Kapag meron po tayong endurance, we will be lacking nothing. Wala tayong kakailanganin pa. Kaya po napaka-importante ng bagay ng endurance na yan dahil trials are often necessary, no? Na kailangan. Hindi po natin kayang iwasan ang trials, challenges. Hindi po natin pwedeng iwasan ng temptation o pwedeng dadating at dadating ang trials and temptations sa buhay. Yes. Distressing po yan. Amen po ba? Distressing yan. Nakaka-stress po yan. Pero ito sinabi ng verse 8. And though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Makinig po kayo. Hindi lang po tayo nawala ng pag-asa. Bakit? Ang example niyan, eto si Peter, sabi niya, hindi lang yun. Meron tayong mission. Hindi lang yun. Pinili tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Now, meron pa tayo, nung tayo ipinanganak, iniligtas tayo, ipinanganak tayong muli sa buhay na may punong-punong pag-asa. Imposibleng mawalan po tayo ng pag-asa. Lahat tayo na ipinanganak ng Diyos na muli sa panahon ngayon. Amen? Kaya Christians, don't ever give up. Mayroon tayong buhay na pag-asa dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi lang yan. We are to obtain an inheritance. Pamana na hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi kumukupas dahil protektado ng Diyos ang pamana na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo punong-puno ng pag-asa. Hindi lang yan. Bagamat hindi natin nakikita, alam natin, kasama natin ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Ang sabi niya dito, though you have not seen Him. Nakita ni Peter yun. Naranasan ni Peter yun. Nahawakan ni Peter yun. Nakita niya ang ating Panginoong Jesus. Saksi siya doon. Okay? Bakit? Alagad siya ng ating Panginoong Jesus. Pero, itong sinulatan niya, tayo na sinulatan niya, nagkataon, hindi nga natin siya nakita. Hindi mo nga siya kasama, pero yung presensya ng ating Panginoong Jesus kasama natin. Yung Holy Spirit na nagsasabi sa'yo, nagre-remind sa'yo, kasama natin at hindi niya po tayo iniiwanan. Amen po ba? Nagtiwala po tayo sa Kanya.
Bagaman hindi natin siya nakikita, pero totoo siya. Pero buhay siya. Kaya punong-puno po yung pag-asa natin. Kaya kung minsan feeling mo nag-iisa ka kapatid, hindi. Feeling mo wala akong kasama, Lord, hindi. Lord, kawawa ako, hindi. Hindi ka nag-iisa. Amen po ba? Ito yung sinabi sa verse 9, no? You love Him, though you do not see Him now, but believe in Him. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith, the salvation of your souls. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tinanggap na natin. Nasa atin na. Amen po ba? Obtaining, tinanggap mo na yung bunga. Hindi mo na kailangan maghintay ngayon pa lang. Tinanggap mo na. Yung outcome ng iyong pananampalataya, nasa iyo na. Nakikita na natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi mo na kailangan na sabihin na maliligtas yat. Maliligtas kaya ako? Hindi ko alam eh. Kasi ang resulta ng iyong pananampalataya ang nagbibigay ng buhay at malaking pag-asa sa atin. Dahil alam mong totoo ang ating inaasahang kaligtasan. At nakikita yan at makikita yan sa ating buhay. Kapag nakita na tayo ng ating Panginoon face to face as His own, we are His own inheritance. Balikan natin yung mahalagang pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Paano makakamit yung living hope? Paano ko makakasama sa mission? Paano ko magiging katulad ni Pedro? Paano ko ipapanganak na muli? Verse 3, Blessed be the God and our Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope. Amen? Paano mangyayari ito sa akin? Paano mangyayari ito sa akin? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Anong sabihin yan? Paano magiging totoo yan sa akin? Si Peter, si Paul, si James, si John, consistent sa kanilang mensahe. Same din sa sinasabi ni Paul. Romans 10:9 sabi niya, that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So to be born to a living hope, we need to put our faith in Jesus. Kailangan sumasampalataya tayo. Kailangan ang Diyos na yung CEO ng buhay natin. Siya na yung susundan natin. Amen? Kapatid, ang maaaring circumstances ng buhay natin nagdudulot ng kapighatian sa iyong buhay. Matinding lungkot, matinding pag-aalala. Pero hindi natin kailangan manatili doon. Pwede tumayo po tayo. Tandaan natin, kung ating Panginoon binigyan tayo ng halimbawa sa pamamagitan ni Apostle Peter, pinili tayo na meron tayong mission at wala po tayong dahilan para sumuko. Amen po ba? At hindi po natin dapat maging choice ang sumuko. I hope that we keep in mind that the salvation that God has given us nandun lagi sa atin, sa isip natin. Huwag nating i-operate ang ating sariling buhay. Meron tayong kaligtasan. Meron tayong kasiguruduhan. Kaligtasang may angkop
na pamana na ibinigay ng Diyos sa atin. Isipin niyo ito. Ang kaligtasang ito ay iniingatan ng Diyos para sa atin, mga kapatid. At ang ating Panginoon, bagamat hindi natin siya nakikita, tiyak tayo na kasama natin siya. Nagpapatunay na ngayon pa lamang nararanasan na natin ang kaligtasang pangako ng Diyos. Na hanggang sa huling araw makikita natin siya. Mga kapatid, when life is tough, keep living with joyful hope. Magalak lagi tayo kasama ang presensya nating Panginoon. Dahil ang kaligtasan ng ating Panginoon, totoo, tunay at mapanghahawakan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos na aming tagapagligtas. Diyos na nagmahal sa amin ng tapat. Diyos na nagbuhos ng dugo para sa aming kaligtasan. Hindi namin kayang humarap sa inyo ng mukhaan dahil lahat kami ay maaaring mamatay. Pero naloob nyo, Panginoon, na kami po ay abutin sa paraang gusto nyo at nais nyo. Pumasok po kayo sa iisang maliit na katawang tao upang mahipo kayo, makausap kayo ng mukhaan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Na siya yung nagdala ng lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan para kami magkaroon ng kaligtasan. Salamat, Lord, sa iyong banal at dakilang pag-ibig dahil hindi mo kami pinabayaang tuluyang mapahamak, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na dumaranas ng iba't ibang sitwasyon, iba't ibang problema sa buhay, Lord, binayaran nyo na sa krus ang lahat ng laban. Ang aming kinakatakutan, ang kamatayan. Kamatayan dahil sa kasalanan. Pero sa mga oras na ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Na kami ay lalakad, Panginoon, na may kabanalan. Taglay ang pag-ibig na sa aming puso'y inyong itinanim, iniukit, at sa aming isip lagi magpapaalala na ang banal na Espiritu nagsasabit, bumubulong sa amin, anak, mag-pray ka. Anak, tigilan mo yan. Anak, hindi tama yan. Lord, we ask you to saturate our life, O God. Na kung meron kaming hopelessness nararanasan ngayon, if we think that we are hopeless, thank you, Lord God, for this timing, O God, na pinarinig mo po sa amin ang inyong mga salita sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Pablo, ni Apostol Peter, Panginoon. Bilang spokesperson niya upang iparating ang inyong salitang makapangyarihan, we claim that we are all set free from all those kinds of hopelessness, those kinds of struggles in life, Lord. You give us wisdom and strength and endurance to endure all the pains. At ito man po ay kasalanan din namin o kami ang may gawa kahit na may mga warnings na, Lord. Lord, ituro mo po sa amin kung kami paano bumalik muli sa mga oras na ito. We ask for your presence, that you make our life holy and acceptable to you, Father God. Bless each and every one. Saturate our heart with holiness. Have a heart of submissive heart, Lord. And lagi po naming isipin, lagi po naming ramdamin, lagi po naming saliksikin ang inyong kalooban sa amin, Panginoon. Gaano man kabigat ang aming dinaranas, Panginoon, ino po ay pinagaang nyo na. At bibigyan nyo kami ng wisdom kung paano ito maging totally, completely
isurrender sa'yo at maging align ang buhay namin sa'yo, Panginoon. Lord, ano man ang desire namin in our life, Lord, ano man ang kabigatan namin, your blood, your life saved us. At halalakad kami, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay, Panginoon. Lord, O God, we entrust to you our life. We entrust everything to you, Father God. Mabubuhay kami na puno ng pag-asa. Magsasaya kami. Dahil every time, tuturuan mo kami na dumating man ang problema sa amin, masaya kami because we know that you have a divine purpose. Dahil walang pangyayari sa buhay namin, napapayagan mo na hindi mo kalooban. At dito mo aayusin ang buhay namin sa lahat ng mga challenges na nararanasan namin, Panginoon. Thank you, Father God. We give you praise, we give you honor, we give you glory. Thank you so much. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagsastruggle sa buhay, Lord, we pray that you comfort them, that you saturate their life, Lord Jesus, with your divine guidance and protection, Lord Jesus, and you speak wisdom how to save their own individual struggles, Lord. Thank you, Father God. Lalakad kami mula ngayon na may katagumpayan because you are our Lord and Savior and our victory in our life. In Jesus' name, amen. Amen. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.